Sa video na to, pag-uusapan natin ang lahat ng maling akala mo tungkol sa gatas, 8 klase, isang video, at sa dulo malalaman mo kung alin talaga ang dapat mong bilhin para sa'yo. Magsimula tayo sa tatlong magkakapatid, sila yung pinakamalapit sa natural na gatas. Una, raw milk. Ito yung direktang galing sa baka, kalabaw o kambing. Sinasala tapos diretso sa bote. Pinakamalapit sa natural, mataas sa protina at calcium. Ang kapalit, kailangan laging nasa ref at wala pang isang linggo sira na. Kanino to bagay? Kung may malapit kang grocery at kaya mong bumili linggo-linggo, ito ang best choice mo. Pangalawa, pasteurized milk. Pareho sa raw milk pero pinainit sa mas mababang temperatura. Resulta, mas sariwa ang lasa kaysa UHT. Pero mga isang linggo lang din ang itatagal sa ref. Kanino to bagay? Kung gusto mo ng sariwang lasa pero gusto mo ng konting dagdag na safety laban sa bakterya. Pangatlo, UHT milk o ultra high temperature. Ito yung nasa karton, nasa shelf lang, hindi naka-ref. Bakit? Kasi pinainit ito sa sobrang taas na temperatura, 135 degrees Celsius, pataas sa loob lang ng ilang segundo. Lahat ng mikrobyo, patay. Kaya umaabot ng 6 hanggang 12 months kahit hindi naka-ref basta hindi pa nabuksan. Medyo iba ang lasa, mayroong aftertaste dahil sa init. Pero kung estudyante ka, OFW, o laging nagmamadali, ito ang pinaka-praktikal. So sa tatlong yan, isipin mo na lang. Raw at pasteurized, parang lutong bahay. UHT, parang dilata. Pareho namang pagkain, iba lang ang preparation at shelf life. Ngayon, pumunta naman tayo sa mga pinrosesong gatas, yung mga nasa lata at sachet. Pang-apat, powdered milk. Kinukuha ang fresh milk, tinatanggal ang halos lahat ng tubig hanggang maging pulbos. Dahil walang moisture, hindi madaling masira. Ito ang pinakasikat sa Pilipinas, Bear Brand, Nido, Anchor. Madaling store, ihalo lang ng tubig, instant gatas. Kanino to bagay? Sa mga pamilyang nagtitipid at gustong laging may reserba sa bahay. Budget-friendly at versatile. Panglima, evaporated milk. Tinatanggal ang 60% ng tubig pero walang asukal na dinadagdag. Kaya malapot pero hindi matamis. Ito yung nasa maliit na lata. Alaska, Carnation, Angel. Pang sopas, pang pasta, pang kape, pang anim, condensed milk. Pareho sa evaporated tinanggal ang tubig. Pero ito, dinagdagan ng napakaraming asukal. Yung asukal ang nagsisilbing preservative kaya ang tamis. Dessert ingredient to. Halo-halo, leche flan, pastries. Kanino to bagay? Sa mga mahilig gumawa ng dessert. Pero kung akala mo healthy to inumin araw-araw, teka muna, isang kutsara pa lang halos asukal na. Okay, dalawa na lang yung mga pinaka-underrated at pinaka-controversial. Pang-pito, filled milk. Ito yung mga murang gatas sa merkado. Ang natural na milk fat pinapalitan ng vegetable oil, palm oil o coconut oil. Bakit? Para mapababa ang presyo. Ang tanong, healthy pa ba? Depende sa brand. Ang iba, halos pareho lang ng nutrition sa regular milk. Ang iba, mas kaunti ang calcium at protina, kaya basahin ang label. Kanino to bagay? Kung nagtitipid ka pero gusto mo pa rin ng gatas, ito ang pinaka-budget option. Pero wag asahan ang parehong nutrition. O pang-walo, fortified milk. Pwedeng fresh, UHT, or powdered pero dinagdagan ng extra vitamins at minerals. Vitamin A, D, iron, zinc, minsan may DHA pa. Ito yung mga may label na fortified or with added vitamins. Kanino to bagay? Sa mga bata, buntis, at senior citizens na kailangan ng dagdag na nutrients. Pero, at ito ang catch, mas mahal ito kaysa regular milk. Kaya kung kumpleto ka na sa diet, baka hindi mo na kailangan ng dagdag. And kung nakatulong to sa susunod mong grocery run, i-like mo na at i-share mo sa kaibigan mong laging nalilito sa dairy section. At mag-comment sa baba, anong gatas ang gamit mo sa bahay ngayon at bakit? Ito ang Civic Storm, kung saan ang bawat paksa, kahit simple, binabagyo natin ng kaalaman.